Pinagpapaliwanag ng Department of Trade and Industry at ng Department of Agriculture ang mga supplier sa gitna ng pagtaas ng presyo ng manok kahit sapat ang supply. Sa Lawag City, hindi lang manok ang problema, nagmahal na rin pati itlog. May report si Julio Segovia. Sa pag-iikot ng mga tauhan ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa mga palengke, kapansin-pansing marami namang ibinebentang karne ng manok. Pero ang dating 130 pesos kada kilo lang, naglalaro na ngayon sa 150 hanggang 160 pesos. Kung anong presyo nila sa yung mga dealer namin, wala kaming magagawa. Pag sinabi na ng plastong, magtataas din po kami sa namin. Kailangan namin malaman kung saan yun nakukuha, kung magkano ang kuhanin niya. Okay nga At least alam namin, bibigay lang kami ng report para malaman namin kung ano yung presyo na nakukuhanin niya. Dati nang sinabi ng United Broiler Raisers Association o UBRA na walang pagbabago sa farm gate price ng manok kaya maging sila nagtataka. Gusto ngayong pagpaliwanagin ng DTI at DA ang mga supplier kung bakit nagmahal ang presyo sa kanila gayong sapat naman ang supply. Sa Abra, patuloy rin ang pagsipa ng presyo ng manok. Nagrereklamo na rin maging mga nagtitinda. Nukas jikot, bakalog yaman basit. Gamit siyempre dapi ice mi, kasi kami pa yung sisyaldo, pwesto mi pay. Ngam di kami mabaling narot ko mag-increase, ore 160 ticket mi ko mga kwa, presyo na ngam, di kami mabaling mag-increase dyan. Tabaka ma-overcharge kami, narigat mat. Napilitan tuloy na maglabas ng mandato ang lokal na gobyerno para makontrol ang presyo nito. Simula ngayon, bawal na munang magtaas sa presyo ng kada kilo ng karne ng manok. Hindi raw dapat lumampas sa itinakdang 150 pesos ang mga tindero-tindera. Ang LGU na raw ang bahala na makipag-ugnayan sa mga supplier para hindi nila itigil ang pagbabagsak ng mga produkto sa kanilang lugar. Mula pa sa probinsya ng Ilocos Norte at La Union ang mga karne ng manok na ibinebenta sa palengke ng Bangged. Sino mang mahuhuling lalabag ay agad na matatanggalan ng permit. Nagbabala na ang DTI at DA sa mga tatangkang manamantala sa sitwasyon. Posible raw na maharap sa kaso ang mga mahuhuling mga abuso. Sakaling mapatunayang may nangaabuso sa presyo ng manok kaya ito nagmamahal, posible silang makasuhan ng profiteering sa ilalim ng Price Act. Multang 5,000 piso hanggang 1 milyong piso ang posibleng ipataw sa kanila. Pag hindi namin nakuha yung desired level despite the cooperation ng mga broilers, ng local industry na masusuplayan nilang pangailangan natin ng manok, ipapairal natin yung batas, Price Act, profiteering. Bukas naman ang mga linya ng telepono ng DA at DTI para sa mga may reklamo kaugnay dito. Sa Lawag naman, hindi lang manok kundi pati itlog nagmahal na rin. Ang dating 140 pesos na patungan na ng 10 piso kada tray. Ang kada pirasong itlog na 5 piso, naging 550 na. Paliwanag ng mga nagtitinda, napipilitan silang magtaas ng presyo dahil nagmahal din daw ang kuha nila sa kanilang mga supplier. Julio Segovia, GMA News.